So hi guys, welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course. So a quick vlog lang yung gagawin ko kasi medyo na-alarm. Kasi halos lahat naman tayo dumaan na sa mga loan app, mga application na nagpapautang, and syempre due to some circumstances, may mga pagkakataon, may mga araw na hindi tayo nakakabayad. So na-experience ko na dalawang loan app na hindi ko pa nabayaran. So past June na sila. Hindi ko na lang babanggitin yung isa, no. Pero yung isa babanggitin ko kasi maganda yung review para sa akin nung loan app na to. Tsaka ilang taon ko na siyang ginagamit. Pero wait lang kasi nagutom na ako. Galing ako sa Jollibee. Ayan. So Jollibee baka naman, no. Kukwentuhan ko kayo kung ano yung nangyari habang kumakain tayo, no. Wait lang. Yung ice latte. Aga-aga ice latte. Ice mocha ng Jollibee. Ano lang siya? Lasang kape na may Milo. Ganun yung lasa niya. Tapos itong longganisa with egg. So breakfast natin today. Bumili din ako na mix and match na burger tsaka mango pie. Yan. Sarap. So yun guys, no, habang kumakain tayo, story time muna. Today is July 7 and then na-delayed ako ng payment. Supposedly July 5 yung yung payment ko dun sa isang loan app, which is matagal ko na rin siyang ginagamit. Alam ko naman na talagang responsibility natin kapag nangutang tayo, especially sa mga loan app na trusted natin. So kailangan din natin magbayad. So nagkaroon tayo ng problema financially, may iba tayong binayaran. So hindi na priority yung loan ko dito sa app na to. So ang nangyari, na-delayed ako ng isang araw pa lang yung delayed ko. So ang nangyari, may mga tumatawag sa akin ng mga number, iba-ibang number. Ayan o. Kita ba dito? Lahat yan tumatawag sa akin. Nagtatanong kung kailan ko daw babayaran yung app ko. Iba-ibang number. Take note isang araw pa lang akong na-delayed dito sa loan app na to, which is, kumbaga taon na akong customer nitong app na to. Ganito pala yung consequences ng pagkakadelayed ng kahit isang araw lang. 'Di ba? Ilang taon na akong gumagamit ng app na to, almost. Ngayon lang talaga ako na-delayed ng payment. Ganun na agad yung ginagawa nila. Kumbaga tumatawag sila ilang beses, ilang number yung ginagamit nila, pero parang same person lang yun Same person lang yung yung nakakausap mo. Yun yung ginagawa nila ng app na to. So, yun yung first day experience ko sa kanila ng pagkaka-delete ko. Tapos, ang ginagawa nila is yung call is recorded. So, kung ano man yung explanation mo, naka-record. Ano man yung sinabi mong reason bakit ka na-delayed, recorded nila lahat yun. Recorded daw yung tawag Tapos, yun. So, hindi pa ako nakapagbayad. The second day, hindi pa ako nakapagbayad. Ang nangyari, tumawag ulit. Dito naman, this time naman guys, nagtanong sila kung bakit ako na-delayed. Sabi ko, pwede ba akong mag-request pa ng ilang araw na palugit para sa payment ko dun sa loan app na to. So, hindi sila sumagot. Ang ginawa lang nila is, thank you for your time, ganon. Tapos binaba na yung phone. Ang inisip ko is, recorded naman yon. So, alam nila, meron akong reason kung bakit di ako nakapagbabayad. At nangako ako na babayaran ko sa ilang araw pa. Ngayon, ang nangyari, after akong siyang makausap, may nag-message sa akin. Papakita ko yung message. Parang nananakot na siya. Ayun, sabi dito, Hi Jonel Sunga, your credit is still past due. Please settle minimum amount due of kung magkano yung utang ko. Immediately to reactivate your account and to avoid endorsement to our accredited third-party collection partner. Please disregard if payment has been made. So, ibig sabihin, kumbaga, ang pananakot nila is parang i-endorse ka sa third party, kung ano man tong third party na to, isusumbong ka sa kanila either police ba to or attorney. Bakit papakulong ba ako, di ba? Di ba, ang ano ko lang is magbabayad naman ako Hindi ko naman sila tatakbuhan. And at the same time is meron silang contact number sa akin. Lahat ng mga personal information natin, trusted natin sa kanila, like email, address natin, binigay natin, pati nga yung kahit mga private information mo, like cellphone number, address, email address, lahat binibigay natin sa kanila. Pero wala silang tiwala sa atin. Kumbaga isang araw ka lang ma-delayed. Ngayon lang talaga ako na-delayed sa payment ko. Pero, parang ang sama-sama ng ginawa ko. Parang inisip nila tatakbuhan ko sila. Which is hindi naman, di ba? Ilang taon ko nang ginagamit to, ngayon pa lang ako na-delayed. And may reason naman na ako na binigay. And nangako naman ako at the same time, di ba? Nangako ako na magbabayad ako dun sa date na binigay ko. So, may iba-iba silang pananakot. Hindi ko lang alam kapag di pa ako nakapagbayad ngayon kung ano nang gagawin nila. Anyway guys, meron naman on the other side, counterpart naman ng app na to. Meron isang app na talagang trusted ko na ever since, ilang years ko nang ginagamit. Yung BillEase. Dito sa BillEase, nangutang din ako at na-delay din ako ng bayad. Pero, yung BillEase kasi may consideration One day yung delayed ko ng payment pero hindi sila tumatawag. Parang may email lang kasi nga binigay natin yung email sa kanila. Ito yung email nila sa akin. Your bill is installment with amount of
Yan, kung magkano yung utang ko, was due on kung kailan ako na due date and is now overdue, sabi. Tapos, we understand that you have overlooked the required payment due to your busy schedule. So, if you settle your payment by end of day today, we will waive your 2-day penalty. If you cannot make this repayment, kindly contact us now by replying to this email and we will work out a reschedule option to you. So, ayan. So, nagbigay sila ng option sa akin na pwede kong i-reschedule ko. Magbibigay ako ng reason sa kanila kung bakit di ako nakapagbayad. Sabi ko, can I make a promissory and promise that I will pay? This is the first time that I have past due payment and I have been a good payer for several years since I started using BillEase. So, nagpaliwanag ako. So, sabi ko, ilang taon na akong gumagamit ng BillEase and ngayon lang ako nagkaroon ng delayed sa payment. So, lagi naman akong nagbabayad ng maayos. Nag-reply yung BillEase, customer service ng BillEase, sabi, "Thank you for reaching out and for your commitment to setting your dues. We understand that this is your first time missing a payment and we appreciate your history of timely payments. To support you, we've coordinated with management and are pleased to inform you that the penalties for the overdue payments have been waived as a one-time courtesy." Diba? Compare mo sa unang loan app na dinescribe ko sa inyo, dito sa BillEase, meron silang consideration. Diba? May mga times talaga na di tayo nakakabayad due to some mga emergency circumstances. So, meron silang agarang assistance na ibinibigay kapag nag-explain ka naman ng maayos. So, dito kasi guys, binigyan nila ako ng waiver or second chance para makapagbayad ulit. So, yun lang guys. Kumbaga, see the difference nito. Yung isang app kasi, loan app, talagang tatakutin ka to the point na magkakaroon pa sila ng third party na sinasabi. Kasi may mga nababasa pa ako na magpapadala sa na letter na sasabihin sa iyo, papakulong ka, ganon, dahil sa hindi mo pagbabayad ng amounting to, ganyan lang. Konting amount lang hindi mo nabayaran, papakulong ka na. So, walang ganon. Di kagaya dito sa BillEase. I'm not affiliated with any BillEase, hindi partner ng BillEase and hindi to paid advertisement. I'm just happy na ganitong ginagawa ng BillEase sa mga customer nila na hindi nakakapagbayad. Kumbaga, binibigyan ka ng panibagong chance. Basta, maganda lang yung credit record mo sa BillEase. Maganda yung credit history mo. Maganda yung payment history mo. Tutulungan ka nila kapag hindi ka pa nakakapagbayad. And, syempre, di ba, courtesy naman sa mga loan app, binigyan nila tayo ng chance na makautang. Pinautang nila tayo. So, it's our responsibility na magbayad naman. Huwag naman nating kumbaga lokohin yung ibang mga loan app na nagbibigay ng trust sa atin, nagpapautang sa atin na binibigyan tayo ng kasiguruduhan na makakautang tayo sa kanila. So sana this will be a lesson for me and siyempre kailangan nating ayusin yung pagbabayad natin para maganda yung record natin sa kanila. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawalan ng pera. So talagang dapat secured yung ating payment sa mga loan app na to, which is talaga naman dapat. Sana na muna guys ang video ko for today, no. So if nakatulong tong vlog ko na to, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel. Tutuloy ko na yung pagkain ko. Bye-bye!